Importante at dapat mo malaman itong recent update na ito. Kasi itong laban ni Casimero at saka ni Neri, malaking pagbabago ang mangyayari dahil sa sitwasyon na nangyayari ngayon kay Luis Neri. Including, sa tingin ko, baka manalo si Casimero dahil dito sa malaking problema na ito. At ito may pruweba ko na nagbago ang hihip ng hangin kasi yung boxing ads na hindi ako makapaniwala nung una ay nagbago na ng malala. Pag-uusapan natin yan, ano bang epekto nito? At ako actually, nag-message na ako pagkagising ko pa lang sa mga kilala ko sa Japan tsaka sa Amerika regarding dito sa balita na ito, kung totoo ba o hindi. Kasi kung totoo to, malaki ang problema ni Luis Neri at hindi problema yan ni Casimero. Pag-usapan po natin yan at may mga nagtatanong, ano daw masasabi ko sa mga prediction ng mga ibang tao, ibang analyst. Makinig ka ha. Gusto mo ng pawang katotohanan? Makinig ka after this introduction. Podcast Sports, the number one independent sports voice of the Philippines. Yung title ko, baka manalo si Casimero dahil dito. In the first place, pwede naman manalo si Casimero kahit wala to eh. Pwede. Pero dihado talaga. Yan ang real talk. Ako guys, hindi ko naman kailangan ipaliwanag lahat. Pero gusto kong sabihin sa inyo na I'm doing this as objective, as balanced as I can. Pero hindi naman natin pwede ikaila na dihado talaga si Casimero for a lot of different reasons. But itong balita na ito, magbabago lahat. So, checkin nyo yung mga talpak nyo kung meron. Ano? Pero bago yan, maraming pa rin kasi nagmay-message sa akin, Sir, paano ba? Sana panoodin nyo at pakinggan nyo yung video na to. Kasi simple lang naman. Mag-message lang po kayo sa Facebook page ko. Tapos automatic yung link. Hingiin nyo lang. Ibibigay naman natin. Mag-register po kayo doon. Ako po ay presented by Arena Plus. Ang Arena Plus po, arguably, no? If not, yan ang pinakasikat dito sa Pilipinas. Lisensyado po ng pag-Korean, kompleto ng dokumento, pinaka-safe kayo, pinaka-maayos, at pinakamagaling sa ngayon, no? So, hindi po kasi ako basta-basta yung ang dami kasi diyan sa social media na may link na ganito. Pero doubtful. Ito, nakikita nyo sa commercial, nakikita nyo ini-endorso ni Jordan Clarkson, ni Manny Pacquiao, ni Pau Salud. Oh, yung mga ads na yan na pampaengganyo minsan eh. Pero ito, mas pinakamaayos. Okay? So, 21 years old and above, game responsibly, always have a game plan, at huwag nyo itataya yung mga tuition fee nyo. Be responsible just for fun, okay? Alright, let's move on. Okay na, nasagot ko na yung mga tanong ninyo. Paulit-ulit eh. Pero, wait lang. Alright, good morning po. Ilang araw na lamang at labanan ni Casimero. Itong latest development na ito, nakakagulat at hindi ko inaasahan na mangyayari. Dahil naglabasan po sa social media. Mamaya na yung mamaya natin pag-usapan yung prediction ni na Atty. Ed Tolentino at saka JMC Asat. Ito yung masasabi ko dyan mamaya ng konti. Ito muna, kasi itong development na ito, hindi ko inasahan sa kampo ni Luis Neri. And I'm trying to find out, pero I think unconfirm yung reports. Hindi ko alam kung saan nakukuha nitong mga tao na to, mga vloggers, ang balita, no? But I'm sure they have source. And ako naman naniniwala pag may usok, may apoy, no? At malaking pagbabago ng ads. Na dahil ito pong pagka-delay ni Luis Neri ay hindi po basta-basta. Okay lang sana kung nasa Pilipinas si Luis Neri or nasa China, nasa Thailand, or same time zone. Or kahit hindi same time zone, yung parehong umaga-umaga. Pero baligtad po eh. Naalala nyo pag ang Pilipino dadayo ng South Africa, dadayo ng Amerika, kailangan more than 1 week, 2 weeks. Si Pacquiao nga isang buwan para makapag-acclimate ng timbang. Di ba? Nag-gets niyo po? Ngayon, si Luis Neri, according sa mga balita, hindi pa nakakarating sa Japan. Ito, nire-record ko ito ng June 2, June 6 ang laban. So, ibig sabihin, June 5, weigh-in. June 4, magpe-press con pa siya. So, paano yan? Umaga, gagawin niyang gabi. Pagpalagay na natin na condition siya sa Mexico, condition siya sa Amerika. Pagpalagay na natin na kuha niya yung timbang niya. Okay? Kuha niya, pagpalagay na natin, condition siya doon. Pero, yung para
mag-adjust ka. Kahit na nakalaban na siya doon, mag-adjust ka. Ang tagal mong nakatira sa kabilang panig ng mundo, malaking bagay yan. At pwedeng magbago yan ang kanyang sistema. Magbago sa kanyang katawan. Kasi umaga gawin mong gabi. Try mo magpuyat. Parang ganun ang pakiramdam. Pag puyat ka, wala ka sa kondisyon eh. Lalo na kung diet ka. So that's the problem. Now, the other thing is the weather. Pareho ba? Diba? Yung mga kinakain mo. So, this could be a big factor. At dahil dito sa development na ito, sasabihin ko sa inyo. Kasi ako, again, like what I said, just trying to be honest with you guys kasi whether supporter kayo ni Casimero or hater kayo ni Casimero or hater ko kayo, kung maniwala man kayo sa akin, wala akong pakialam. Actually, ako yung walang pakialam kung asarin nyo ako. Kahit yung boxer, wala akong pakialam. Basta ako, ang pakialam ko lang ay magbigay ng tamang opinion and tamang source. Unverified yan. Wala ako pang ma-rechat. Wala nag-reply pa sa akin eh. Mukhang ayaw magsalita. No? Ay, nandali, ito na may nag-message. So, teka lang ha, may nag-message na. Naku. Anyway, hindi ko pa pwede sabihin. Pero sa susunod, sasabihin ko sa susunod na update ko, that's a big deal. And dahil dyan, ito na yung boxing ads, guys. 2.04 na. 1.7. Lamado pa rin si Luis Neri. Pero this is more of realistic na. Ito yung in-expect ko nung una eh. Nung ano kasi 2.7 eh. Kung 2.7 yan, may pinakita ko sa inyong graph na ito, ayusin ko lang yung graph na ito, ibig sabihin pag 2.7, ibig sabihin heavy underdog. Heavy underdog po si heavy underdog. Ibig sabihin halos wala silang tiwala kay Casimero, pero now it's looking like underdog pa rin kasi nga sa edad, dahil po sa performance niya sa huli, tinalo ni Luis Neri. So yun, no? So I still believe na it could end in a knockout. It could, no? But I may change my prediction. Yung pinaka-final prediction ko, gagawin ko after the weigh-in. Checkin pa rin natin. Pero napakalaking bagay itong hindi pagdating. Maraming mga Pilipino ganyan, din ako magbabanggit ng pangalan, no? Or mga boxers. Natatalo sila dahil ang ikli ng preparation nila dun sa lugar na pupuntahan nila. Kasi hindi nakapag-adjust yung katawan. Kahit gaano ka kondisyon. And you know that is a big deal. Si Casimero, nandoon. Parang A-side tuloy si Casimero dito. Di ba? So, ito lang. Gusto kong sabihin. I wish lang na si Casimero, although, sasabihin na naman ng tao, wag ako mag-advise. Actually, the reason I'm doing this, makinig kayo, is because I truly care for the boxers. And the truth, syempre. Now, so, lately, naglabas si JMC Asat and Attorney Ed, mga kilalang mga journalists. Ayun ang mga mas legit pa sa akin yan. Ako nga, pag nagpipredict ako, hindi halos lahat na napipick up ng iba. Even though I try my best. No? And yung prediction ko, nauna akong naglabas eh. I actually predicted the same way, pero walang nag-react. So, hindi pa ganun ka-impactful kagaya nila. Although mas maraming nanonood sa akin, siguro na-feel nila na medyo malambot pa yung pagkasabi ko. Kasi doon sa pagkasabi ko, baka sabi ko pa nga nung una dahil kinig ka ha, expect natin na parehong kondisyon, pantay lahat, nandoon, parang silang medyo past prime, Luis Neri talaga ang lamang. Baka maka-knockout. Pero sa tingin ko nga, baka hindi rin, lalo na ngayon. Explain ko na mabuti Ngayon, nung naglabas si JM, nakilala natin, personally, I don't see anything wrong kung yun ang sasabihin niya. Ang problema, yung mga fans, talagang okay lang din na mag-react ng ganyan. Yung mga vloggers, kasi vloggers naman Vloggers, wala kaming rules Kung anong sasabihin namin, kung magpapahype kami, kung yung iba nagmumura, wala na akong magagawa dyan. Kasi wala naman silang standards Ako, I'm trying to lift the standards. We wanna, kumbaga,
'di ba? Napapansin nyo, malaki ng pagbabago natin regarding sa pagbabalita. Kumbaga, we wanna be professional but we also wanna be brave at the same time. But everyone has a different style. Everyone has a different opinion. And I've learned to respect that. If they like me, they like me. If they don't, they don't. Naiintindihan nyo, yung mga fans, wala kayong magagawa dyan. Kung galit sila dahil sa PBA nga, pag nag-predict ako against si Neva, galit sila. Wala akong magagawa. Kasi that is what a boxing analyst, a journalist should do. Be honest and be fearless when they give their prediction. Okay, pero kasama lahat talaga yung reaction ng mga fans. So, according to JM, mananakaut. Sige, hindi naman imposible yan. Dahil malakas naman si Luis Neri. But also, possible din yung kabila. But, yan yung mga fearless prediction talaga. Hindi yung safe. Ang dami kasing nagsasalita. Ito, na pwedeng ganito, pwedeng ganito. Nagbigay ka ba ng prediction hindi rin naman pala makakakuha sa'yo yung mga tao ng tag dito ng pupusta nila parang ganoon o ng idea sa'yo, which is pwede rin naman kasi merong safe prediction, merong fearless, and when you're fearless, this is what happened. Now my only problem is, and I've been saying this to Casimero, react siya ng sinabi niyang kalbong bakla. That's not good, no? Ito kasing mga journalists, where they criticize you, they're bound for the truth. And if you win, they're bound to also, kumaga, iangat ka. Paano ka naman iaangat kung yung mga journalists na nagtatrabaho, nilalaglag mo, mga legitimate pa. Diba? Isipin mo, tingnan mo, ang dami mga vloggers na nag-aangat kay Casimero, pero ano yung timbang nila? Tingnan mo yung timbang. Kahit sabihin mong mas konti ang nanonood doon or sa atin, mas konti. Pero nakikita mo, mas mabigat pa rin yung opinion ng mga legit na tao. Kasi yun, meron silang statistics, may objectivity sila, hindi puso lang. So may mga vloggers magsasalita, mali kayo, masusunog kayo, may mga ganitong mga na si Casimero lang malakas. They are saying that, and I understand, because they're a fan. That is how a fan should act. That's not how a journalist should act. The journalist and an analyst, a commentator just like me, and I consider myself as one, I don't care what other people says. May mga journalist na ayaw sa akin, may mga fan na ayaw sa akin. I stay in the middle. I don't care. I'm an influencer. I will say what I say, and I wanna make sure you understand my point of view because I feel responsible for what I say kasi maraming maniniwala sa akin Pag sinabi kong, ayan na, dumikit na yung ads, di Casimero, nako, pag sabi may chance si Casimero, maraming maniniwala. But it's not perfect. That's why prediction is not perfect. Nakakatawa din yung mga isama. Huwag kang magsimula ng Kaya kami nagsasimula, we create entertainment, we create excitement, and those journalists, those bloggers do the same thing. Some doesn't do it as responsible and professional. Some do it mga pa-clickbait, mga fake news. Nonetheless, it's most of the time it serves the same purpose. Lamang lang sila ngayon kasi social media world is really different. Alright? And social media rule talaga. Now, even mainstream media is on social media. So when you say mainstream is still the best because they're now on social media. But if they don't use that platform, ang hirap na pumunta sa mga website. Social media is the king right now. So everyone is using social media. So mali lang yung ginawa ni Casimero sa tingin ko. He is also, again, ulitin ko bago kayo mag-react, inabanatan ko na naman si Casimero. There's nothing wrong in reacting. But when you say the word kalbo, na bakla, it's not good. No, you can say it's wrong. Walang alam. But when you call names like that is wrong. Yan ang nagpapababa sa kanya. Yan ang ang weird nito. And hindi ko alam kung napapansin nyo. Hindi ko alam kung aabot ka dito sa dulo na to. Salamat po pag umabot ka. Pa-comment naman po ng ano ba magandang i-comment nyo. Ng tama Sir Pao. Or mali Sir Pao. Tama Sir Pao para may option kayo. Kasi I wanna give you an option. Tama Sir Pao. Mali Sir Pao. Nagtataka lang din ako.
Si Casimero has always been fearless. Matapang yan. Pero lately, ang bait niya sa mga kalaban niya. No? Ba't di yung kalaban niya dati pinagpapapakyuan, fuck niya yung mga, yung Ninaoya Inoue ngayon. Medyo doon siya naging professional. Doon siya naging maingat. Yun dapat. Yun dapat ang isinisaywar niya. Hindi yung media. Although he can respond back. Pero, ako yung PR, gaya na sinasabi ko, pangit eh. Tingnan mo ngayon yung, kala nila nakakatulong na ang binabadata ni Casimero as journalist. Papaano na ngayon yung mga journalist na gusto siyang i-cover that has a different opinion? Or an opinion that's not for him. How will they write that? No, Pilipino tayo. Of course, the journalists should not care because that's their job. Pero, Pilipino tayo. Masasaktan tayo eh. I would rather not just write on them. Kasi, you get where I'm coming from. And this is now a little bit of drama. It's a little bit of spice. But, di ba? Yung mga vlogger na or journalist na mga iSports, they're shy away. Tingnan mo kung may nagsusulat sa kanya na legitimate. Tingnan mo, pag natalo yan, ang dami magsusulat. And you cannot take away, sasabihin ko syempre, neutral, ganito, you cannot take away the bias of a person. And you can already know, di ba? We're not in good terms up to right now. I want to be in good terms, but regardless, whatever terms we have, I'm the kind of guy that can separate personal and work. I try my best. Because of experience. So, siguro in the past, I cannot. Pero ngayon, kasi I believe, gaya na sinasabi ko, hindi lang naman ako journalist eh. Vlogger din ako, influencer din ako. So, I'm a hybrid. Kumbaga, uso ngayon, di ba? May mga electric vehicles, yun yung mga pure vlogger. May mga journalists, yung mga pure ice, yung mga traditional. And ako, hybrid. So, but in any case, dahil dito, and I will further evaluate and check, update ko kayo kasi developing story ito pag nakakuha na ako ng respond regarding kay Luis at bakit na-hold sa San Diego. That's so weird, no? Pakamit nga ng weird, bakit ganon? Weird, bakit ganon? Hindi naman yan first time na pupunta sa Japan. Weird yung balita na ganyan. Curious, something might be happening. Baka ibintang nyo pa kay Casimero yan. Bakit ganyan? Bakit ginagawa na para manalo? Hindi problema ni Casimero kung malate yan. Dapat nagahan nila yung punta. Yeah, it's weird. It's a weird news. But dahil dito, Casimero now has an edge. And Casimero might win or could win because of this. Iba, pag late ka at wala ka sa, hindi ka makapag-adjust. Agree or disagree? Let me know sa comment section. Kung umabot ka sa dulo, pa-comment ng agree or disagree, Sir Pao. Please po. And ang last na request ko, again, link sa description, message sa Facebook page, pa-follow, pa-subscribe, para kung gusto nyo ng tunay na kwentuhan, balancing opinion, nababasa ko po karamihan ng mga message nyo sa akin. Tinatry ko pong isama sa bawat content ko araw-araw. If I can, i-message nyo lang po ako. And all I wish is that we, as a sports nation, as a boxing community, stick together as one kahit magkakaiba yung opinion natin. Alright? Salamat po at pwede niya rin naman ako maasarin kahit ano mangyari. Good luck, General Casimero. Kenneth Lover, he's gonna win. Vince Paras. And it will be a great event this weekend because of all the drama and actions and mga unexpected storylines. Pero malaking bagay talaga. Di ba? Malaking bagay na pag mali talaga si Luis Nery. Wala to sa condition.